Hi, good morning. So, ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProgTech. So, itong demonstration pala na to ay kung paano makakuha ng API dito sa iProg SMS API. So, tara, start na tayo. So, yun. ah Ito yung homepage, no? Pagka-visit nyo sa sms.iprogtech.com, ito yung lalabas na homepage. Then, click nyo lang to yung Get API kung gusto nyo makakuha ng API. Then, yun, magpo-proceed kayo sa pricing page. So, dito may iba't ibang options tayo ng SMS credits. So, meron 10, 50, 100. So, pag medyo mataas na is meron ng free SMS. Pero dito sa pinakamababa muna is yung 10 lang. Pwede na pang test, no? Kung bago pa lang kayo, so dito muna kayo mag-try muna kayo para i-test yung API na to kung gagana sa application nyo or sa website na ginagawa nyo. Okay? So, bye now. So, yun, nire-require pala dito na dapat may account kayo. So, kasi para malink yung mga data na needed sa account nyo. So, register. So, yan, lagay lang natin yung lagay ko na sa akin. Ayan. Dito, lagyan natin ng user 1. Then, password, no? Ayan. Register tayo. Okay. So, ayan. So, makaka-receive kayo ng email, no? Makaka-receive kayo ng email. Then, balik tayo. Pwede tayong mag-login, no? Or, pwede kayo mag-login dito kasi naka-register na kayo. Pero sabi dito sa is may message with the confirmation link has been sent to your email address. Pero try natin kung totoo talaga. So, ayan yung email ko, no? So, ayan, nag-login ako, you have to confirm yung email address. So, dapat valid yung email address nyo. So, wait lang, ano ko lang muna. I-post ko muna, then confirm ko yung email. So, ayan, ito pala yung makikita nyong email message galing sa iProg SMS kapag after nyo mag-register. So, confirm nyo lang yan. Tapos, ayan, diretso na. Your email has been successfully confirmed. Then, saan ba? Naback ko ata, no? So, sige, lalagin na lang tayo. Then, ayan. So, kung napapansin nyo, no? Nagre-redirect tayo sa payment. Doon sa payment ng kasi doon tayo yun yung huling pinunta natin bago nag-login. So, dito siya magre-redirect. Pero kung gusto niyo pumili muna ulit sa pricing page, puntahan nyo lang to. Ayan. Ayan. Tapos, buy now. Babalik na kayo dyan. Kasi nakalagin na kayo, kaya hindi na kayo ni-require. API pala, meron na kayo niyang API. So, click nyo lang tong logo na dito, na profile. At ito yung token, API token nyo. So, yan na. Meron na kayong token. Pero, syempre, hindi yan gagana kasi in-require ng credits. So, kailangan nyo mag-top up ng mag-load para gumana yung API. So, yun. Balik tayo dito sa pricing. Turo ko lang sa inyo kung paano magbili ng SMS load. So, yan. Ito yung number. Lagay nyo lang yung number nyo. Then, pili kayo kung 10, 50, 100. Ayan. Tapos, pwedeng custom kung ilan yung gusto nyo ilagay. So, ayan. So, dito muna tayo sa 10. Then, after nyo mag-payment, ito pala yung GCash. So, ito yung GCash number. Pwede nyo i-scan to. At ito yung account name. At after yung payment, kailangan nyo i-upload yung
proof of payment. Actually, after nyo mag-submit yan, ma-notify ako na nagbayad na kayo. So, para maghintay lang siguro kayo ng mga 2 to 3 minutes at ma-credit para ma-credit natin yung SMS nyo. Think ko okay na rin naman yun. Pero minsan pag naka-standby naman ako, saglit lang. Pagka-send nyo, siguro wala pa 1 minute na makaka-receive na rin kayo. Ang mangyayari niyan kapag payment nyo is makaka-receive ako ng SMS. Then, kapag na-approve ko na, makaka-receive din kayo ng SMS na credit na. Pwede nyo na i-check. Okay, so for example, try ko muna mag-upload na. Pause ko saglit. So, ayan. Nag-upload na ako kunwari ng proof of payment. Then, submit payment, no? So, ayan. Thank you. Your proof of payment submit successfully. So, ayan. So, dito, kapag ngayon pending siya, so, wait lang So, ayan. So, dito hintayin nyo na lang yung kapag na-approve na at nakita ko na, tas may magsasend din sa inyo ng SMS kung na-credit na yung itong binayad nyo. So, check ko lang naman yun yung proof of payment, then confirm ko dun sa GCash kung tama naman, then kapag okay naman, i-approve ko na yan. I-update ko na kung ilan yung amount na nilagay nyo. Okay, so post ko muna ulit dahil i-ano ko na siya, tawag dito, i-approve ko na para makita nyo. Ayan, na-approve ko na. So, may mag-send nyo sa inyo ng ano, kung narinig nyo yun, nag-send na yun. So, ganun na mangyayari. Tapos, i-refresh nyo na lang yung page nyo. At yun na, may SMS credit ka na. So, yun, ganun lang siya kadali para mag-load ng top up ng SMS credits. At yun, ready na kayo para i-implement yung API. So, paano gawin yun? Punta kayo sa SMS API documentation at yan, follow nyo lang tong endpoint na to. So, post request tayo dito sa send SMS na. At ito yung API niya. Ito yung mga parameters niya. I-lead yung token, phone number, message. Tapos meron tayong SMS provider na. Itong SMS provider, may dalawang option lang to. Ang default is 0, then sunod 1. Minsan kasi may mga number na hindi tawag dito, hindi nakaka-receive or sa ibang network, or pwede kayo magpalit ng ibang provider. So far, sa 1 na SMS provider, doon nare-resolve yung mga issue na kapag hindi nakapag-send sa default. So, depende na lang sa inyo kung saan ang trip nyo. So, ayun. Ito yung ano niya, sample request. Response. Ayan. Status 200. Then, ito, meaning ng success na to is, kumbaga, hindi pa siya talaga successfully na na-send. Nasa queue siya ng database lang sa platform na to. At isa-send pa lang yun. So, para makita nyo yung ano yan, may status tayo dito. Check SMS status. Ito naman yung get method. So, get request. So, kung mapapansin nyo, merong kailangan lang is token tsaka yung message ID, which is makakuha nyo sa response. Ito message ID. So, ito yung need nyo para ilagay dito sa status. Tapos doon nyo malalaman kung ang status ay pending or success. So, doon nyo pala malalaman kung success ba yung message. Ang default is pending. Okay, so dito sa baba, meron tayong mga sample codes sa iba't ibang language. Merong curl, Ruby, C++, PHP. Itong PHP rin, kung mga WordPress user, meron tayong plugin, tapos ito yung demo. So mostly, mga students natin ay sa PHP sila na karaniwan yung ginagamit nila. So kaya ito yung pwede nyo itong gamitin, no? So ayan, wait lang, try ko kung hindi nyo pa kung hindi nyo pa talaga siya try na hindi nyo pa
ginagamit tong example code, pwede nyo gamitin sa Postman. Kung may kung meron kayo gumamit ng Postman, at pwede yun. So, wait lang. So, ito, kung may Postman kayo na application, pwede nyo try yung API na hindi mo na gumagamit ng code. Through API lang talaga siya. At try natin. So, documentation. Then, ito, post. So, ito yung kailangan natin, no? SMS message. Actually, pwede ko itong try ko muna kung pwede ko itong kunin lahat. Automatic yan siya kung ayan. So, pwede nyo kunin lahat na yun. Tapos, i-edit nyo na lang dito yung token nyo. Token ko ay ito. Copy ko dyan. Yan. Message. Test message. From SMS API. Number. Dapat ibang number. So, ito. Dito yun sa number na to. Sa cellphone na yan. Try ko. Wait lang. So, ayan. Dito. Dapat lalabas na dito. Try natin. At okay na to. So, SMS. So, dapat gumana na to, no? 10 may SMS credits ako. Bali, ano siya? 1 peso for 1 SMS. So, ganun yung ano niya, no? 1 SMS credit. So, send ko na. Oops, teka lang. Ay, sorry, not found, oh. Di ko kasi napalitan post nga. So, ayan, try na natin ulit. Send. So, yan. Ito yung message. Tingnan natin kung may ma-receive tayo dito. Ayun. Meron. Ito. Meron siya lumabas. Hindi mo kita. Ayan. Ito. Bago lang mo. Basta yan. Lumabas siya. Extend siya. So, ayan. Status, your SMS successfully added to the queue. And ito yung message ID. So, check natin yung ano niya. Yung status. Dahil nag-send siya, dapat success. So, create tayo ulit. Then, so documentation. Check. Kunin ko to. Then, lagay natin dito. Token. Palitan ko ulit yung token. Yan. Then, yung message ID, yung kanina. Ito, kunin ko yung message ID. So, tingnan natin yung response. So, yan. Completed. So, yan. Diyan makikita yung status ng message nyo kanina. Okay? So, yan. Ganito yung gamitin siya sa Postman. At kung try nyo na, gusto na siya i-try sa ano nyo, sa platform nyo, pili na kayo ng kung anong programming language nyo. Okay? So, yun. So far, may mga students na rin na gumagamit ito at nakakatulong din naman sa kanila. So, natutuwa ako doon dahil itong SMS API ay nagagamit nila sa capstone nila. At yun, sa mga gusto ring mag-try. Hindi lang naman to sa mga students, pwede rin sa mga startup company na for notification, kunwari, kailangan nyo i-notify yung mga customer nyo. Pwede. Nagsusupport naman ako paano sa integration. Free lang yun. So, walang bayad yung pag-assist sa kung paano ma-integrate yung SMS sa platform nyo. At yun. So, ganito na lang. So, thanks. Bye.